natin sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating isip sa ating pagsamba sa Panginoon. Sinasabi po sa salita ng Diyos, huwag na natin patigasin yung puso natin. Makinig po tayo and be attentive to God's voice sa atin. Be ready. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa hapon na to, Lord, na dinala mo kami dito sa lugar na ito na safe. Lord, naligtas kami, Panginoon. Lord, bayaan mo, Panginoon, nawa ang banal na Espiritu mo ang bubukas ng aming isip at puso sa iyong salita. Nais namin na madama ang kapangyarihan mula sa iyong salita dahil ang
sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa pagpapakita sa amin kung paano magmahal, Lord. Salamat, Lord, kasi sa iyo namin nakita ang lahat. Tunay na ikaw ang aming tanging kailangan. Ikaw lamang, Panginoon.
lubos ng pag-ibig na higit sa sapat. Tayo po'y manalangin, Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Ang kalikasan ay nangungusap ng iyong katapatan sa amin, araw at gabi. Sa aming pagising sa umaga, may buhay kami. Maraming salamat, Panginoon. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Patuloy niyo kami, Panginoon, na pagpalain at bigyan kami, Lord, ng kalakasan na sumunod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay dumako sa ating pagbibigay, isang paraan ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Nais ko pong i-exhort sa inyo a verse from Mark chapter 12, verses 42 to 40. Dito po sa Pinoy version, it says, isang mahirap na byuda ang lumapit at nagbigay ng 2 copper coins. Sobrang liit lang ng halaga nun. Tinawag ni Jesus ang mga disciples niya at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, mas malaki pa kaysa sa offering ng lahat yung binigay ng byudang yan. Kasi ang offering ng lahat ng galing sa kanya, ang ng lahat ay galing sa sobra ng kayamanan nila. Pero yung byuda, kahit na mahirap siya, binigay niya ang lahat ng meron siya. Lahat talaga. Napakaganda ng salita ng Panginoon tungkol po dun sa byudang nagbibigay sa Panginoon. Ang Diyos ay tumitingin po sa ating mga puso. Napakainam po na tayo magbibigay ng may sacrifice na o-honor si God kapag tayo ay nasasaktan sa ating pagbibigay. Madali lang magbigay kapag marami ka at sobra-sobra lang. Pero ang byuda po, yun lang ang meron siya. Pag ibinigay niya yun, wala na siyang kakainin. Pero bilang pagsamba sa Panginoon at pagsunod sa Diyos, ibinigay niya po ang lahat. Dahil nagtitiwala siya na ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng kanyang pangailangan. Meron din po pa ba tayong puso ng katulad sa byuda na ito? Ang isang taong milyonaryo, mayaman, nasasaktan din ba siya sa pagbibigay? Pwede ba siyang masaktan? Opo. Kasi kapag siya po ay naharap sa isang desisyon, ibibigay ko ba to o hindi? So mamimili po siya. Yun yung time na masasaktan siya kasi ibibigay niya sa Panginoon bilang pagsamba kung ano ang meron siya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, napakabuti mo araw-araw. Hindi mo kami pinagkukulang. Ang lahat ng aming kailangan ay alam mo, Panginoon. Bawat isa sa amin, bawat pamilya namin, Panginoon, nakikita mo kami. At sinasabi mo nga sa iyong salita, ang lahat ng nangyayari sa aming mga buhay, Lord, ay alam mo at ikaw ang nakakaalam nito, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang pwedeng magkaloob sa amin na mga bagay na sa paningin namin ay imposible, ay pwede mong gawing posible, Panginoon. Nawa sa oras na to na aming pagbibigay, magbigay kami, Panginoon, bilang tunay na pagsamba sa iyo, Lord. Hindi inaalintana yung kung anong meron kami, kundi, Panginoon, nais namin mag-alay ng buong puso, Panginoon, sa iyo. Dahil ikaw ay karapat-dapat na bigyan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay ang lahat sa amin, Panginoon. Lord, bayaan mo yung posture ng aming mga puso, Lord, ay maitama, Panginoon. Sa oras na to, Lord, we are willing to give for you, Lord. For your glory, bilang ating pagsamba sa iyo. Salamat, Panginoon. Alam namin, Lord, na bawat isa ay hindi magkukulang sa lahat na aming pangangailangan. Ito pong aming sagot na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong mga usher, ayan. Tayo naman po ay
unahin natin ang next generation, ang ating mga kabataan. Napakarami sila, no? Na sila ay magkakaroon po ng klase sa ating kids room. And natutuwa po ba kayo dahil may mga next generation na susunod sa atin? Pag wala na po tayo, sila ang magpapatuloy ng gawain ng Diyos. So let us pray for them right now. Lord, maraming salamat sa mga kabataang ito, Panginoon, na sa kanilang murang edad, nakilala kanila, nagkaroon sila ng takot sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo nga po silang bigyan ng karunungan. At nawa, Panginoon, yung aming mga kids church, Lord, bigyan mo sila ng wisdom, Lord, kung papaano ang pananampalataya ng mga batang ito, Panginoon, ay lalawak at lalaki, Panginoon, at mamahalin kanila ng buong puso hanggang sa kanilang paglaki. Maraming salamat, Panginoon. Lord, naalay namin sila sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy po tayong umawat. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Lord, tulad ng babae, Yuda, Panginoon, kung paano niya ba binigay yung lahat-lahat sa kanya, God, yung kayamanan niya, God. Kakainin niya na lang, God. Right now, Lord, as we worship you, Panginoon, tulad ng isang babae, Lord, naririto kami hindi lang para ibigay yung meron kami, God, yung kayamanan namin, yung time namin. But ibigay, Lord, yung lahat sa amin, God. Yung lahat namin, worship ka namin, God. Set my draws me closer. Life I give to you. Your heart is all I have. I've made up my heart is all and I follow.
Matthew 6:19 to 21, a reading from the English Standard Version and the Filipino Standard Version. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Huwag kayong mag-impok para sa inyong mga sarili ng mga kayamanan dito sa lupa, kung saan ang bukbok at kalawang ay sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay nakapanloloob at nakapagnanakaw. Sa halip ay mag-impok kayo para sa inyong mga sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira, at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi makapanloloob at makapagnanakaw. Sapagkat kung saan nakalagak ang iyong kayamanan, doon din naman malalagak ang iyong puso. Ito ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Ama namin na nasa langit, napaka-generous mo sa amin. You are a generous and loving God. And bago po kami magsimula ng pakikinig ng iyong salita, gusto ko lang namin dakilain, kilalanin bilang isang amang sapat, isang tatay sa langit na mapagbigay. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagkulang, bagamat ikaw ay may-ari ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay sa mundo, sa langit at lupa ay sa iyo. Pero kami ay binigyan mo ng buhay. At hindi lamang ng buhay, binigyan niyo po kami ng kakayanan na kumita, kakayanan na mag-aral, kakayanan na maghanap buhay, magnegosyo. Panginoon, lahat ng mabubuting bagay dito sa mundo ay galing sa iyo. Galing sa iyong kabutihan. Sama-sama kaming nagpupuri, sama-sama kami nagpapasalamat. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba at pasasalamat na iyong deserve, Panginoon. Pinupuri ka namin sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Purihin ka, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po. Welcome dito sa Life Nova. We're an Every Nation Church. And I want you to look around you bago po tayo uupo. Tingnan nyo lang yung nasa row ninyo kasi medyo mahirap gumalaw-galaw. Or nasa likod. No? Hindi nyo na kailangan maglakad. Ano? Pero can you introduce yourself to someone? Magpakilala po kayo sa isang hindi nyo pa masyadong kakilala. And pag nagawa nyo na po yun, you can return to your seats. Magandang hapon sa inyo. Welcome ulit dito sa Life Nova. Welcome. Sabi mo sa tabi mo, welcome ka dito. Yun, oo. So we exist to love God and love people. And ako si Tim, isa ako sa mga pastors dito. I wanna welcome you to Life Nova. And andito tayo sa series natin na 100%. Okay, 100%. And this series is really about, a series about finance. And ilan po sa inyo nandito kayo last week? Ito kayo nung nakaraang linggo. Sabi natin last week, we talk about that God is the owner of everything. Not just the 10%, but the 90%. God is the owner ng 100%, hindi lamang ng ating kayamanan, kundi ng ating katawan, ng ating kaluluwa, ng ating isipan, ng lahat-lahat ng meron tayo. And now that alam natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat, at hindi niya tayo na-expect na parangalan lang siya sa 10%, kung di pati sa 90% ng ating buhay, ng ating kayamanan, ng ating pera, ng ating mga negosyo, ng ating mga hanap buhay, paano natin naman isi-set apart yung mga sarili natin o yung mga puso natin para parangalan siya
gamit yung ating finances. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. And itong binasa natin, ang Book of Matthew, ang maganda kasi dito, tinuro mismo ito ng Panginoong Jesus. Hindi ito quote about kay Jesus. Si Jesus mismo ito na nagtuturo ano yung perspective ng Panginoong Jesus about money. And magugulat kayo sa Panginoong Jesus kasi marami siyang katuruan tungkol sa pera. And sinabi ko na to last week, ulitin ko na naman for the sake of you who were not here last week. Importante sa Panginoong Jesus ang langit at lupa, pero 3/4 ng parable ni Jesus deals about wealth, money, and possessions. So, ibig sabihin, nire-recognize ng Panginoong Jesus na hindi lang tayo palangit, o hindi lang, may katabi ka ba parang pupunta na sa langit? Tinan mo yung mukha niya. Ayan, mukhang taga-langit siya. Wala. Ilan sa'yo may katabi, mukhang taga-impyerno. Talagang mukhang taga-dun siya. Ilan sa'yo may katabi, parang taga-langit. Ayan. Kahit parang lang, ayaw nyo pa din. Okay, so yan. But, importante sa Panginoong Jesus, not just yung destination natin, importante sa Panginoon, yung journey natin. Saan ba tayo, paano na tayo naglalakbay papunta sa Kanya? Now, basahin natin itong Matthew 6:19. Sabi dito ni Jesus, going straight to the point, sabi niya, huwag kayong mag-impok para sa inyong mga sarili ng mga kayamanan dito sa lupa, kung saan ang bukbok at kalawang ay sumisira at kung saan ang mga magnanakaw ay nakapanloloob at nakapagnanakaw. Okay, meron ba kayong katabi mukhang magnanakaw? Hindi, biro lang po. Or pakihawakan na mahigpit yung mga bag na. Hindi, biro lang. So, anong sinasabi ni Jesus dito? Huwag kayong mag-impok. Huwag kayong mag-ipon. Huwag kayong magkamal. Huwag kayong mag-hoard ng kayamanan dito sa lupa. Now, this is not to say, again, babalik tayo sa first week natin, God is not only honored by how we use our 10%, but God is honored in the way we use our 90%, the rest of the income that remains to us. And so sabi rin natin last week, kung magaling tayo mag-budget ng resources natin, makakapagtabi tayo para sa future ng mga anak natin, makakapag-save tayo, hindi tayo kailangan magkulang, sa totoo lang, sapat-sapat naman ang Panginoon sa buhay natin, and kaya tayo nagkukulang dahil gusto nating mamuhay beyond our means. Ibig sabihin, ito yung binigay ni Lord na resources, tas nakatingin tayo sa iba, bakit sila may ganun? Dapat meron din ako noon. So kahit hindi mo afford, hindi mo naman kaya, gusto mong sumabay ngayon, and so, ang nangyayari, hindi ka nagiging mapagpasalamat sa binigay ni Lord sa'yo. Hindi mo ginagamit yon para sa mission na specific para sa'yo, sa buhay mo, kundi ang nakatingin ka sa meron yung iba, tapos sinasabi mo, bakit wala akong ganon? Naalala ko si Zoe kasi silang magpinsan ni Elise, lagi silang umaate ng service magkasama. Binilan namin siya ng sombrerong giraffe. Nakita niyo yun palagi, parang pink na may sungay ng giraffe. Ayun. Tapos si Elise naman, meron siyang sombrero na rabbit. Maliliit pa sila, isang 3-year-old, isang 2-year-old. Tapos, one time, nakita niya na rabbit yung sa pinsan niya, gusto niya magpalit sila. Eh since yung pinsan niya, maliit pa, hindi pa niya masyadong alam yon, hinabulot niya ngayon yung sombrero. Tapos pinalit niya ngayon. So ngayon, dati yung kanyang sombrerong giraffe, favorite niya yon. Gusto niya sinusuot yon. Kaya lang nakita niya, mas favorite niya kasi yung rabbit kaysa sa giraffe. So sabi niya, bakit ganon? Yung sa pinsan ko, rabbit. Gusto ko rabbit, ayoko ng giraffe. Tinapon niya ngayon yung giraffe hat niya. And wala siyang ibang gusto kundi yung rabbit lang na na sombrero. Siyempre, ilan sa inyo alam niyo yung mga bata ganun talaga. Right? Kaya nga pag ganun pa rin tayo, yun yung problema. Kasi pang bata lang dapat yung ganun. So, ngayon, nangyayari, dahil generous yung pinsan niya, binigay na sa kanya yung sombrero. Pinahiram muna sa kanya for 1 week. So, lagi niya tinitignan yon, yung rabbit niyang sombrero. Habang yung giraffe niyang sombrero, nandun lang, nakatabi lang. Eventually, after 1 week, binalik na namin yung sombrero. Let me tell you this, ngawa siya ng ngawa. Kahit pang tutulog na siya, binabanggit niya yun, where's my rabbit hat?
Where's my rabbit hat, Daddy? Lagi niya napapanaginipan yun, paggising niya pa lang, yun ang iniiyak niya. So, alam ko, lahat naman tayo dumaan sa pagkabata. Kung hindi, paano ka napunta dito? Ano kabuti, di ba? Lahat tayo dumaan sa pagiging isang bata. Pero ang problema kapag ganun pa rin tayo, tapos may edad na tayo, and we have not matured. Credit to her cousin, binilan siya ng isa pang rabbit hat. How many of you know kids can be generous too, right? So kudos to that kid called Elise. But yung ginagawa ni Zoe is sometimes ginagawa natin when we look at the social media. Uy, si kapitbahay, 3rd floor na sila. Mahal, ba't sila 3rd floor na? Tayo 2 floors pa lang. Kahit masaya ka dun sa bahay mo, pero yung kapitbahay mo, 3 yung floor. Sa atin, 4 na floor. Kinausap mo yung civil engineer ngayon, hindi po, babagsak po yung bahay ninyo. Hindi, gusto ko ng 4 na floor. Kahit maliit lang, basta mas mataas. Okay? And that's human heart. And so, ang nangyayari, sabi natin to last week, sapat ang biyaya ng Panginoon. Actually, si Jesus, nag-ooperate siya sa ibang klaseng ekonomiya. Para kay Jesus, walang kulang. In fact, ito, kung isa-summarize mo yung perspective ng Panginoong Yesus, wala dapat kulang sa mundo. Wala dapat naghihirap, wala dapat na nagugutom, wala dapat na kawawa. Ang tanong, si Jesus ba ay disillusioned? Siya ba ay nabubuhay sa isang ilusyon? Hindi niya ba alam yung realidad ng buhay? Paano natin pagkakatiwalaan si Jesus sa buong buhay natin kung itong simple ekonomiya hindi niya maintindihan? Minsan ganoon ang tingin natin sa Panginoong Yesus. Ang tingin natin sa Kanya pang-espiritual lang. Pero pagdating sa mga bagay ng pinansyal at ekonomiya, hindi natin siya pinakikinggan. Pinakikinggan natin yung ibang mga eksperto sa finances. But how many of you know, kung totoo si Jesus yung nanlumikha ng mundo, dapat mas alam niya kung paano patakbuhin yung mundo kaysa sa sino mang ekonomista. Right? Bakit ganon? Minsan, kinukulong natin ang Panginoong Yesus sa mga matter ng spiritual at di natin siya pinakikinggan pagdating sa sex, pagdating sa pera, pagdating sa politika, pagdating sa mga ibang bagay sa mundo. This culture is called secularism. And hindi laging ganito. Nangyari to during the Enlightenment. Nung panahon na ang Europa ay nag-decide na tanggalin ang Diyos sa kanilang lipunan, gumaya naman yung Amerika, gumaya naman yung ibang mga bansa. Pero hindi laging ganito. May panahon ng mundo na hindi nakahiwalay si God sa pampublikong buhay. And ito yung sinasabi ng Panginoong Yesus. Kaya may kahirapan. Kaya may kakulangan. It's a mixture of several things. Number 1, human greed. Dahil sa kasakaman ng ibang tao, nawawalan yung iba. Kung bawat tao ay kukuha lamang ng kailangan niya, lahat dapat mayroon. Pero hindi. May mga tao na gusto nilang kumuha ng mas higit sa kailangan nila, kahit ang ibig sabihin nun ay magugutom yung iba. Case in point, in-invite ka sa isang birthday party kung saan buffet lahat ng pagkain. Nakapila ang lahat. At lalaki ka. Nauna ka pa sa mga buntis. At nauna ka pa sa mga senior. At pagkatapos mong pumila sa buffet, nanggigitata na yung plato mo sa lahat ng sarsa. Halos paglakad mo, alam mo yung ulam sa lupa, ay, may nahulog na kaldereta, may chop suey, may... Kasi punong-puno yung plato mo. Habang yung iba, naiinis ngayon kasi ang dami mong kinuha. Familiar. And wala akong pinatatamaan dito kasi it's a common Filipino culture sa mga handaan. And it's deeply ingrained in our hearts. Para tayong mauubusan. Pero sa totoo lang, kung kukuha tayo ng sapat lang sa kailangan natin, makakakain sana ang lahat. Eh, hindi ko pinag-uusapan lang buffet o party. We're talking about our nation. Sa bansa mismo natin. Sa mga leader ng pamahalaan natin. And mahilig tayong manisin ng leader ng pamahalaan natin, pero minsan din natin nakikita yung sarili natin. Diba? Nasa jeep ka,
Pare-pareho lang naman kayo ng binabayad. Pero nakabuka ka kang ganun. So yung iba, nakaganon na sila. So, bahala ka. Nauna ako dito eh. Di ba? Galit ka pa ngayon. So, it's really an attitude of greed. Walang pagpapahalaga o pag-ibig sa iba. Ang importante lang yung sa akin, yung sa akin, yung sa akin. Kaya may kahirapan at magkukulang dahil sa greed ng mga tao. Ikalawa, again, poverty, multifactorial yan. Marami yung pinanggagalingan. Hindi mo ma-explain yan sa isang aspeto lang. You have to look at it in different ways. Isa pa, bukod sa greed, yung ating anxiety. Ano ang anxiety? Or fear of future. Okay ka naman, meron ka naman. Kaya lang marami kang paano kung. Marami kang what if. Paano kung, what if? Dahil sa kakapano kung at what if mo, hindi mo ma-enjoy yung binigay ni God sa'yo ngayon. Dahil nakakulong ka, nabubuhay ka sa future na kinakatakutan mo, hindi mo ma-enjoy yung mga anak mo na karga mo ngayon. Kasi iniisip mo, gastos na naman to. Paano pa nag-college to? Paano kapag ganito? Paano pag kasakit to? Paano pag ganyan? As sinasabi ni Jesus, live in the moment. Nandyan ka ngayon. Binigyan kita ng buhay. Binigyan kita ng kalusugan. Mahalin mo yung anak mo. Ikaw, hindi. Paano kung? Nung mahihirap pa tayo, nung wala pa tayong kahit ano, ang sinasabi natin kay God, Lord, bigyan mo lang ako nito, maglilingkod ako sa'yo. Lord, patapusin mo lang ako. Di ba, ganun tayo eh. May mga bargain tayo kay Lord. Tapos nung binigay na ni Lord, meron na, ano na? Akala natin secured na tayo. Akala natin okay na tayo. Ngayong meron ka na, natatakot kang mawala yung meron ka. So sabi mo, kung meron lang sana akong sapat na pera, makapagbigay ako sa mahirap. Kung meron lang akong sapat na pera, pag sumasweldo na ako, magbibigay ako kay God. Kasi estudyante ka pa eh. Baon lang yung meron ka eh. Ngayong meron ka na. Si God nasan sa listahan? Pang 14, pang 16, pag merong sobra. Nakalimutan na natin. At ba't lagi huli si God? Sa listahan ng bayarin natin, ng bills natin. Kasi marami tayong takot sa buhay. Paano kung? Again, our financial profile is our spiritual profile. Ba't natin kailangan pakinggan ang sinasabi ng Panginoong Hesus tungkol sa pera? Dahil kung paano tayo gumastos, reveals yung relasyon natin sa Diyos. Do we really trust Him that He's a provider? Do we live in a bubble of fear and anxiety and we cannot see that there's an abundant God who provides enough for us? Sabi ng Panginoon, 6 na araw magtrabaho ka, sa 7 araw magpahinga ka. At hindi niya ibig sabihin na magpahinga ka, matulog ka lang sa bahay. The Old Testament rest entails you enjoy life with God and enjoy life with your family and community. The Shabbat sa Hebrew, o yung Sunday service natin, sa kultura natin pa ngayon. Anak, hanap buhay ka. Pero may isang araw na kailangan nagtitiwala ka. Kasi Lord, marami kaming babayaran, marami kasi akong utang eh. Hindi ko, paano kung, Sunday pa naman maraming benta. Sunday pa naman maraming bumibili ng kahit ano. Imi-miss out ko ba yun para lang mag-serve? Manonood na lang ako online. Out of fear, we miss out on the life that God wants us to have. An enjoyment with Him, His presence, and an enjoyment with other people. It's a fear, a life of anxiety and lack. Now, may dalawang dahilan bakit tayo nag-iimpok ng kayamanan. Sinasabi ba ni Jesus na masamang mag-impok ng kayamanan? Yes or no? Tinutulugan niyo ako, ha? Para kayo mga estudyante ng high school, ha? Kunyari nakikinig para hindi, ha? Kayo, ha? Okay. So, sinasabi ba ng Panginoong Jesus na masamang mag-ipon? Mag-impok? Basahin natin ulit. Huwag kayong mag-impok. Huwag pala eh.
Anong sinasabi ni Jesus na wag? Yung pag-iimpok? Masama mag-ipon? O ang sinasabi ni Jesus, huwag kayong mag-ipon sa maling sisidlan. Hindi sinasabi ni Lord na masamang mag-ipon. Ang sinasabi ng Panginoon, kung saan mo nilalagay yung investment mo, yung ipon mo, yun yung sinasabi niyang baguhin natin. There's a shift of focus of our investment. Look at that. Huwag kayong mag-impok para sa inyong mga sarili ng mga kayamanan dito sa lupa, kung saan ang bukbok at kalawang ay sumisira at kung saan ang mga magnanakaw ay nakapanloloob at nakapagnanakaw. There are two things na dahilan ba't tayo nag-iipon. Desires and security. Right? May gusto tayong bilhin. We want the good life. Meron ba dito, pagising mo pa lang, sana maghirap kami, sana kawawa kami. May ganun ba dito? Wala naman ganun, di ba? So, syempre gusto natin, maayos naman yung buhay natin. Pag nagkasakit, may gamot, may pang-hospital, di ba? Lahat naman tayo gusto yon. So, may desires tayo. Sana makapasyal ako sa ganito, sana makabili ako ng ganito, sana mapalitan ko yung phone ko. All of us have desires. Sana yung anak ko makabili ng ganito. Desires. Another is security. Para hindi ka matakot sa future, nag-emergency fund ka. Meron kang 3 months na panggastos kung sakaling mawalan ka ng trabaho. Security. These are two reasons why we save money. Pero ito yung sinasabi ni Jesus. Sayang raw mag-ipon sa lupa. Bakit? Dahil may bukbok at kalawang. Now, let me talk about these two things. Sa English, where moth and rust destroy. Alam nyo ba na yung rust o yung kalawang? Ang original niyang salita sa Hebreo ay hindi talaga kalawang. Nahirapan lang talaga yung mga translator na i-translate siya. Sa ibang translation, sa King James naman, ang salin dyan, daga, vermin. Where moth or insects or vermin destroy. So, ba't ganon? Bakit iba-iba yung salin sa isang word? May isa kasing mysterious na salita sa Hebrew na tinatawag ni Jesus, na sinasalin natin as kalawang. Siguro ang mas magandang salin yan, or Filipino version, taga-ubos. Nahirapan silang isalin eh. Ano ba yung umuubos ng kayamanan? Kaya sabi ng ibang salin, daga. Ilan sa inyo, alam nyo, taga-ubos ang daga? Cute si Mickey Mouse, pero, di ba? Cute si Pikachu, pero yung totoong version, di ba? Binabato mo ng tsinelas pag nakita mo. Taga-ubos yung daga. Kalawang, taga-ubos din yan, right? Di ba, bagong pintura yung gate nyo. Okay naman. Mamaya, umulan. Mamaya, pagsara mo, nagkikrik na. Kinakain unti-unti. The word is taga-ubos. Whether that's kalawang, whether that's daga, whether that's unfortunate circumstances, whether apoy, kalamidad, magnanakaw, may umuubos. And so, kung mag-i-invest ka, hindi extreme si Jesus eh. Very practical si Jesus. Ito yung sinasabi ni Jesus. Kung mag-iipon ka lang din naman, mag-ipon ka sa dun sa hindi masisira, hindi mauubos ng taga-ubos. Meron bang tao na kayang pigilan yung taga-ubos? Pwede natin pigilan yung daga? Pwede natin pigilan yung kalawang? Pero eventually, you know this by experience. Meron kang inipon, meron kang mahalaga sa'yo, na wala. Hindi dahil gusto mo, minsan dahil pabaya tayo, pero may nangyayari lang talaga sa buhay. Na may mga taong dumadating, matamis magsalita, kukunin yung pera mo, wala na. Minsan, nag-invest ka sa ganito, bumagsak yung kumpanya, nagsara, nawala na yung investment mo. May taga-ubos. And so, yung nakakalungkot yung buhay ng tao. Ipon ng ipon because of fear of the future. Tapos mauubos lang. Sa halip, so kung hindi mag-ipon sa lupa, kung saan nauubos lang ng taga-ubos, ano dapat? Sa halip. Sabihin ng sa halip, pamalit dito. Instead, mag-impok kayo para sa inyong mga sarili. Uy! Hindi naman pala masama mag-ipon para sa sarili. Kasi sabi ni Jesus, mag-ipon kayo para sa inyong mga
So, ibig sabihin, tayo rin yung makikinabang nun. Do you follow? Itong command ni Jesus, para sa atin ito. Sabi mo sa atin mo, para sa'yo. Tumingin ka sa likod mo, sabi mo sa kanya, para sa akin. Mag-impok para sa mga sarili ng kayamanan sa langit. Kung saan ang bukbok, ano ba yung bukbok? Sa bigas ba yun? Sa kahoy? Anay? Sa ibang translation, moth. Kinakain yung mga damit. Pag sa English, where moth and rust destroy. Hindi natin ma-imagine, no? Takot ba tayo sa moth? Di ba pag nakita nyo nga yung moth, uy, butterfly, di ba? Minsan sa Pilipinas, pag nakita nyo yung moth, ay, lolo ko yan, dumalaw. Pambihira, no? Kawawa naman yung lolo mo, ginawang paro-paro pa. Iba naman, pag nakita ng moth, ay, abisala, di ba? Bumati pa sa Encantadia, no? Pero, bakit ba moth? It is a society na walang factory ng damit. Sa ngayon, ang daming damit, may ukay pa eh. Minsan nga, yung dinodonate ng ibang bansa, binibenta pa sa ukay. Dami, surplus ng damit. But back in the day, walang factory ng damit. Do you know? Kung ba't napapansin nyo sa anime, yung mga anime character hindi nagpapalit ng damit. Kakainis, hindi ba? Di ba? Yung si Goku naka-orange pa rin, nakailang sira na yung damit niya, kaka-Super Saiyan, na-orange pa rin yung damit niya. Di ba? Si Gon naka-green lagi. Si Luffy. Sa totoo lang, biblical characters noon, because wala pang factory ng damit, pinagpipray nila na yung damit nila will last a lifetime. Wala silang pamalit araw-araw. In fact, noon, nung panahon ni Jesus, para malaman mo yung status ng isang tao sa lipunan, makikita mo yun sa damit niya. Kasi kung yung damit niya nakaburda yung ginto at nakaburda yung tanso, silver, mayaman ito. At kung ang hibla ng damit mo ay purple, at may gold and may silver, tatagal yon kesa sa hindi. And so kaya, big deal sa kanila yung moth. Kasi yung moth, kinakain yung damit. So investment na sa kanila yung damit noon. So in effect, sinasabi ni Jesus, whatever form of investment that is. Sa ngayon, marami ng klase ng investment. Hindi lang damit, hindi lang kayamanan, hindi lang savings account. Meron pang mga imaginary currencies, cryptocurrencies, Bitcoin. Ang dami iba-ibang klaseng investment. Sinasabi ng Panginoong Hesus, kung dyan mo ilalagay yung security mo, at yan yung nagsisecure sa'yo sa future, kawawa ka naman. Dahil mawawala yan, uubusin yan ng taga-ubos. Pero merong lalagyan ng kayamanan na hindi mapapasok ng magnanakaw at hindi masisira ng taga-ubos. We call it kayamanan sa langit, treasures in heaven sa ESV, o heavenly treasure. Let's call it heavenly treasure. Let's talk about heavenly treasure. Ano ba itong sinasabi ng Panginoong Hesus na kayamanan sa langit? Anong ibig sabihin nun? Pag sumahod ako, ipapa-LBC ko to sa langit, di ba? So, paano ako mag-iipon papunta ng langit? Bago yon, tingnan muna natin kung ba't to sinasabi ni Jesus. Investing in heavenly treasure is wiser because it has eternal and earthly returns. Ang pag-i-invest sa kayamanang panlangit ay mas matalino, mas wise, dahil ang tinatawag na ROI or return of investment nito ay hindi lamang earthly, ito ay eternal din. Let's talk about return of investment. Pag sabing return of investment, ito yung tutubuin mo, kikitain mo dun sa in-invest mo. Kaya yung mga investor, yung mga batikang investor, tinitignan nila ano yung mga kumpanya na stable, ano yung bonds, ano yung mga bagay na pwede lang pag-investan, and depende sa kung gaano siya tumatagal, ganun yung value niya. Kaya nga, hindi aksidente na isa sa mga mataas na investment currencies ay ginto. Ginto. Kasi ang ginto, kahit
tumagal na panahon, ginto pa rin yan. Hindi siya nagbabago, madali siyang matunaw, pero yung value niya, stable. Yung iba naman, alahas. Di ba? Kasi yung alahas, alahas pa rin yon. Lupa. Lupa pa rin yon. Minsan nagmumura yung lupa, minsan nagmamahal yung lupa, pero hindi nawawala yung lupa, nandun lang siya. And so, depende sa kung gaano katagal yung investment, ganun din yung value nito. Ano sinasabi ni Jesus dito? Kahit yung ginto, kahit yung lupa, kahit yung mga alahas, nananakaw. Naranasan nyo bang makuhaan ng pera? Naranasan nyo bang maagawan ng lupa? Naranasan nyo bang mapitasan ng hikaw? These earthly investments eventually rot. Eventually, kung di mabulok, kinukuha ng iba. Kaya kung mag-i-invest ka, huwag ka lang maghanap ng return of investment na panglupa lang. Kung wise ka talaga, maganda yung return of investment, hindi lang siya earthly, heavenly pa siya eternal. Meron palang klase ng pag-iipon o pag-iimpok ng kayamanan na yung return of investment mo hindi lang panglupa, pang sports pa. Hindi, natutulog na kasi iba. Hindi lang siya panglupa, pang langit din. Ibig sabihin, patay ka na, madadala mo. Lagi ito narinig huwag ka masyadong pera lang yan, di mo madadala yan. Actually, may perang madadala. May klase ng pera na madadala mo sa kabilang buhay. May klase ng pera na madadala natin sa langit. Yun yung sinasabi ni Jesus dito. Ano ba yun? Ito yun. Investing in heavenly treasure is using our wealth to be generous to God and people. Kung hindi ka naniniwala na ang Ama mo sa langit ay mabuti at sapat, isisecure mo yung sarili mo ng mga bagay dito sa lupa na eventually maaagaw rin sa'yo. O kapag wala ka ng kakayanan na protektahan ito, maaagaw sa'yo. Pwedeng malakas ka ngayon, kaya mong isecure yan. Pero pag ulyanin ka na, at biglang may tumawag sa'yo na yung anak mo nasa ospital, padala ng ganito, dahil medyo may edad ka na, pinadalan mo naman, scam pala, ilang tao na yung ganon. Buong buhay nila nagtrabaho sila para ron sa isang iglap na wala. Because they put their security in earthly bonds, earthly treasure. Ano sinasabi ni Jesus dito? Ano ba yung heaven? Ibig sabihin ng... in fact, may isang standing joke sa mga Kristiyanos. I think si Raymart yung mahilig mag-joke nito Wala ka sa bahay ko sa langit. Ginto yung lamesa namin doon. Okay, kahit tayo, volunteers. Thank you thank you sa pag-serve mo. Okay lang po yan. May pambili na ako ng pako sa langit. Parang ini-imagine natin yung mga ginagawa natin dito sa lupa. Nagbi-build siya ng mansion sa langit, right? Now, hindi ko naman masyadong i-criticize yun kasi sa totoo lang, meron naman talaga tayong mamanahin sa langit. Pero alam nyo ba na ang vision ni Jesus ng langit ay iba sa vision ng mga Katoliko sa langit? Alam nyo kung paano isipin ng Katoliko yung langit? Pag Katoliko ka, iniisip mo, langit, pag nawala ako dito, pupunta ako doon. Tapos kakanta kami doon nakaputi. Pero alam nyo ba na ang tinuturo ni Jesus tungkol sa langit ay higit sa tinuturo ng mga Katoliko sa langit? Dahil para kay Jesus, ang langit at ang lupa ay magiging isa. Hindi ka lang pupunta sa isang lugar kung saan wala nang sakit doon, masaya ka na ron. In fact, itong lupang to, babaguhin to ng Panginoon para maging langit. Pabababain niya yung langit dito. That's the more Jesus, faithful sa teaching ni Jesus na view of heaven. Heaven and earth will eventually be one. Therefore, yung mga ginagawa mo dito sa lupa matters. Kung paano ka nabuhay dito sa lupa matters. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Kung sumampalatayan sa Panginoong Yesus, titigan mo lang. Wala kang choice kundi makasama siya sa kaharian ng Panginoon. Understanding this, let's understand na sapat-sapat ang Panginoon. Wala tayong kulang sa Kanya. Kaya tinan mo yung unang church sa Book of Acts.
maraming unang tagasunod ng Panginoong Hesus na mahirap. Siguro, sa mga follower ni Jesus, sa disciple ni Jesus, ang mahirap mga 90%. 10% lang yung mga Rick Coquilla, mga Coquilla dynasty, yan. 10% lang sila. By the way, gusto ko na i-recognize si Aljon tsaka si Danica. Yan, mga ano natin yan, missionaries to San Mateo, but they're originally from here. Welcome home! My friends, sa unang church, mas maraming mahirap. Konti lang yung mga alta, as we like to say. But do you know that the records show us na walang kahit isang mahirap sa kanila after they became a church? Lahat ng mahirap, hindi na mahirap. They began to move from a mindset of scarcity to a mindset of abundance. Kasi isipin mo kung hindi totoo yung sinasabi ni Jesus, isuspend mo yung paniniwala mo dyan tsaka sa Bible. Ang totoo lang, pera-pera lang ang buhay. Paunahan lang makarami ng pera. Pag wala kang pera, kawawa ka. That's the view kung hindi mo kilala si Lord Kaya may kita ka pa mga reels huwag kang magtiwala kahit kanino. Pag nagtayo ka ng bahay, huwag mo sabihin kahit kanino, gulatin mo sila. Mga ganon, di ba? Kasi wala kang pwedeng pagkatiwalaan, kukunin lang nila yung pera mo. At the end, ang kaibigan mo lang pera mo. How many of you have heard about this? What Jesus is saying is exactly the opposite. Mali yun. Hindi yun. Exactly the reverse. Kung mamumuhay lang yung bawat Kristiyano at kukunin lang natin yung sapat sa atin at ibibigay natin sa kapwa natin, walang mahirap sa church dapat. If we are only to work hard, magkatrabaho tayo, work with all of our might and our talent, and then bilhin natin yung kailangan natin and help others advance in life, there will be no poor person in the church. It's either we live in the reality of Jesus or we live in the culture ng mundong ginagalawan natin. Ang tanong, saan mo gustong mamuhay? If life is a race, and paunahan lang makakuha, paunahan lang na makapundar, kung wala ka, kawawa talaga yung mahihirap. Pero kung totoo yung sinasabi ni Jesus, na ang lupa at langit ay magiging isa, na wala ka pa sa langit, pwede mo nang maranasan yon dito sa lupa. Dahil sa church na representative ni Jesus, na sumusunod sa mga salita niya, darating yung panahon, wala nang mahirap sa church kahit isa. Hindi dahil papatayin sila, kundi dahil aahon yung mga mahihirap dahil magtutulungan yung magkakapatid. Meron tayong tinatawag na negative Filipino culture na crab mentality. Di ba yung mga talangka pag nakalagay sa balde, pag makakatakas na yung isa, hihilahin ng isa. Di makaahon ngayon yung bansa. Kultura yan. Kahit sa opisina. Kahit sa school. First honor siya, lagi siyang first honor, highest honor siya lagi. Gusto mong masira yung niya. Yayain ko nga ito mag-ML. Pag addict na siya, hindi na siya makakapag-review. Bababa yung rank niya ngayon. Tataas ako. Nothing against ML. I do play that. But you can use anything and anything in life para hilahin yung isa pababa. But imagine a society na hindi naghihilayan pababa. Because of our love for God and love for people, inaangat natin yung bawat isa. Kung ano yung meron tayo, we share. That was the first church, my friends. Ang founder ng Life Church, hindi si Pastor Ernie. Hindi si Pastor Steve sa Every Nation. Si Jesus. Kaya pagpasok mo, hindi Timothy period. My goodness. Wag naman po sana. Hindi Ernie period, hindi Henry period, hindi Steve period, Ricky period, Jesus period. This is His church, sa Kanya to. And we either live in His reality or we live na hindi. Mga kaibigan, ang pera ay tool.
Alam nyo ba na ang katotohanan, ang pera ay gamit lang? Alam nyo kung para saan yung pera? Ginagamit to para mahalin si Lord at mahalin yung iba. Hindi ka pwede magmahal ng walang pera. Pwede ba yun, I love you, walang kain? Pwede ba yun? Mahal mo yung anak mo pero hindi mo pa kakainin? Zoe, I love you. Tiis muna tayo ngayon. Lahat ng uri ng pagmamahal, may kaakibat yan na kayamanan. There's a sharing of wealth. So, bakit kayo may pera? Bakit ako may pera? Para mahalin si God at mahalin yung iba. Mahalin yung mga tao. Kung tayo parami ng parami yung pera, alam mo kung ano nangyayari? Nawawala yung pagmamahal natin sa Diyos, nawawala yung pagmamahal natin sa tao. Kasi ito yung sabihin natin, hindi ko na kailangan si God. 5 na bahay ko eh. 12 yung rover ko. Pag nainis ako dun sa rover ko, pinapalitan ko kagad. Land Cruiser naman. Nakakainis na ipit yung pa ako sa sa gas. Palitan kita ngayon. Pero yung mga kamag-anak mo, yung kapitbahay mo, namamatay na sa gutom. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng pera para gamitin lang sa sarili natin. Ito ay tool para tulungan tayo na mahalin si God at yung iba. Dahil hindi tayo namumuhay ng para sa sarili lang natin. Mga kapatid, merong paraan ng pamumuhay na hindi natin kailangan maging master yung pera. Alam ko marami sa inyo, napapagod na sa trabaho, nakakainis pumasok, pag walang pasok, nagdidiwang. Pero maaring hindi tayo napapagod sa trabaho, maaring napapagod tayo sa pagiging alipin ng isang pera. Alam mo yung buhay na alipin ka ng pera, nakakapagod yun. Kahit ayaw mo pumasok, kailangan mo pumasok kasi wala kang ibabayad sa bills eh. Kahit gusto mo magbigay, hindi ka makapagbigay kasi marami kang utang eh. Kahit gusto mo sana tumulong, kailangang unahin mo muna yung sarili mo. Paano ka tutulong sa iba yung sarili mo nga hindi ka makakain? Nakakapagod yung ganong klaseng buhay. At bakit tayo maraming utang? Bakit tayo mahirap? Kasi hindi tayo namumuhay sa mga utos ni Jesus eh. We live beyond our means. Hindi naman natin kailangan, binibili natin. Tumataas ngayon yung credit card bill mo. Meron ka pa naman, gusto mo ng 10, gusto mo ng... Hindi mo maintindihan eh, minsan. Ba't ganun yung tao? Human nature yan. Kay sapatos yan, kay mga koleksyon ng laruan, kay koleksyon ng kotse, koleksyon ng kung ano-ano, koleksyon ng halaman. Kung saan nauubos yung pera mo, pinapakita nun kung nasaan nakalagay yung kayamanan mo. Doon mo ininvest eh. Mga kapatid, gamitin natin yung pera para mahalin ang Diyos at mahalin yung kapwa. Dahil sandali lang ang pera. Para yung agila na dadapo sa yung balikat at mamaya lilipad na. Proverb yun. It's a proverb. Ang pera hindi lang nananatili sa tao. Umaalis din yan. Aalisan ka yan. At habang nandyan yan sa'yo, at habang may trabaho ka, may negosyo ka, may impluwensya ka, ginamit mo ba yan para makapagkaibigan? Ginamit mo ba yan para mahalin yung kapatid mo? Ginamit mo ba yan para maibsan yung paghihirap ng iba? Ginamit mo ba yan para sa sarili mo lang? O ginamit mo yan para maging blessing ka sa iba? At pag namatay ka na, at humarap ka na sa Panginoon, at iniwan mo na lahat ng meron ka, dun mo lang malalaman kung gaano ka kahirap sa langit. Dahil wala kang naipon kahit isa para sa sarili mo. At sasabihin sa iyo ng Diyos, lumayas ka sa harapan ko, hindi kita kilala, mapaggawa ng masama. Yun ba yung gusto nating marinig? Pag humarap tayo kay Kristo, sa huling araw ng buhay natin sa lupa, gusto ba nating marinig na lumayas ka, hindi kita kilala, mapaggawa ng masama? O gusto nating marinig kay Kristo, welcome ka dito sa kaharian ko. Good and faithful servant.
mabuti at matapat at matuwid na tagapaglingkod. Hindi ka naging alipin ng pera. Naging tagapaglingkod kita. Mga kapatid, lahat tayo may choice. Pwede tayong mamili na mamuhay as a social climber. Sumabay sa perception ng kayamanan ng lipunan. O pwede tayong sumabay sa vision ni Jesus. Gamitin natin kung ano yung kailangan lang natin, itulong natin sa iba, maging generous tayo kay God. Nag-iipon ka ng kayamanan, hindi lang para sa langit. Actually, sa lupa pa lang may ROI na yan. Kinukwento ko nga sa inyo yung church eh. Yung unang church, lahat sila walang mahirap sa kanila. Kasi may ROI yun eh. Hindi ka maghihintay na... Kasi yun ang problema sa mga Katoliko eh. Naghihintay makapunta sa langit bago magkaroon ng ginhawa. Kasi ang iniisip ng mga Katoliko, ang langit, pupuntahan mo. Ang sinasabi ng Biblia, yung langit pupunta dito, bababa dito. Bubuhayin tayo ulit sa huling araw at gagawin ni Lord na langit ito. And so namumuhay tayo na, okay lang, kahit ganito, pag nasa langit, wala nang paghihirap. Meron namang, there's a level of truth in that. Pero hindi na natin nakikita na kailangan ino-honor natin si God sa trabaho natin dito, sa mga relasyon natin rito, sa mga kaibigan natin rito, sa mga kapitbahay, classmate natin rito. Yung buhay ba natin blessing sa iba? Nakikita ba nila si Jesus sa atin? Yung pagiging mapagsakripisyo ni Jesus sa atin. Yun yung pag-iipon ng kayamanan sa langit. Kaya pag sinabing heavenly treasure, ito yung mga kayamanan na ang balik sa'yo, hanggang sa langit may balik. Eternal investment, eternal returns. At ano yun? Isang buhay na nagmamahal sa Panginoon at nagmamahal sa kapwa. Tapusin na natin, the last verse. Sapagkat, datapwat. Sapagkat, because, kung saan nakalagak ang inyong kayamanan, doon din naman malalagak ang iyong puso. I want you to look at that. Pinili ko talaga yung Filipino Standard Version, yung salin nito, para i-preach ngayon. Normally, I use the Pinoy version. Kaya lang, hindi nakuha ng Pinoy version yung original na Greek dito. Sabi ng Pinoy version, kung nasaan ang kayamanan mo, naroon din ang puso mo. Parang nandun na agad. Pero ang original sense nito, sorry, hindi Hebrew to. Kaya na pa ako Hebrew ng Hebrew. Greek pala to yung Matthew. Sa lahat ng Bible scholar na nakikinig, pasensya na po kayo. Nalito ako sa Hebrew at Greek, oo. Pero hindi to Hebrew, Greek ito, Greek. Sa original nitong Greek, yung salitang Griego nito, malalagak, mapupunta pa lang doon. It's a future tense. Alam, si Dr. Nixon kasi nakikinig yan, nag-preach ng anniversary natin. Dr. Nixon, sorry ha, Greek to. Oo. Anyway, sabi dyan, doon din naman, malalagak, future. Mapupunta pa lang. Hindi pa nandun, malalagak pa lang. So, ba't ko to pinopoint out sa inyo? Kasi narinig nyo na itong tinuturo, minsan kahit sa giving. Where your treasure is, there your heart will be also. And ganito siya tinuturo. Pakinggan nyo ha, baka narinig nyo na kasi. We're trying to correct it right now. Kung narinig nyo na to, ganito siya minsan ina-explain. Kung nasan yung kayamanan mo, pinapakita nun kung ano yung vina-value mo. Tama? So, kung vina-value mo talaga si Lord, bibigay ka kay Lord. Di ba ganun siya ina-exhort? Hindi naman mali yun. There's somewhere else in the Bible na tinuturo yun, pero not in this verse. Hindi yun ang tinuturo ng verse na to. In fact, baligtad yung tinuturo ng verse na to. Kasi kung yun ang sinasabi ng verse na to, dapat baligtad. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din, kung nasaan nakalagak ang puso mo, doon din naman malalagak ang kayamanan mo. Dapat ganun, pabaligtad. Kung talagang binavalue mo si God, magbibigay ka sa Kanya. Kung yun ang sinasabi, sana binaligtad ni Jesus. Sapagkat kung saan nakalagak ang puso mo, doon naman malalagak ang kayamanan mo. Nakita nyo? Kung totoo yung turo na yon, edi dapat yun ang sinabi ni Jesus, pabaligtad. Kaso, pabaligtad eh. Ang sinasabi ni Jesus, pabaligtad. Kung saan mo nilalagay yung kayamanan mo, doon na pupunta yung puso mo.
Which means, may way tayo na ituon yung puso natin. May way tayo na turuan yung puso natin. May mga maririnig ka ganito eh. Sabi, alam mo, hindi na dapat nag-tithe ngayon sa panahon ngayon. Hindi na nagbibigay dapat ng 10% o ikapong yan. Dapat kung ano lang yung nasa puso mo, yun lang ibigay mo. Narinig niyo na yun? So, ang ibig mo sabihin, magbibigay ka based kung ano nasa puso mo. Kung ano nasa puso mo, piso lang ibibigay mo. So, anong sinunod mo? Ang sabi ng puso mo, piso lang ibigay mo. Sinunod mo yung puso mo ngayon. Sino sinunod mo? So, kayo nung katuruan yon. Sa sex bomb yon, di ba? Kung ano ang nasa puso mo. Gusto niyo bang sumunod sa sex bomb o kay Jesus? Di ba? Parang ganito. Pakinggan mo yung puso mo. Anong sabi? 10, 10, 10. Yun ang ibigay mo. Kasi yun ang sinabi ng puso mo eh. Anong tinuturo ni Jesus? Baligtad. Eh, kahit sa Disney, manood ka ng Disney, follow your heart. What's in your heart, Ariel? Follow your heart. Baligtad yung sinasabi ni Jesus. Don't follow your heart. Because the heart is deceitful above all things. Yung sinasabi ng, yun, Hebrew na yun, Jeremiah yun eh. The heart is deceitful above all things. Mapanlin lang ang puso. It's beyond cure. Kung susundin mo yung puso mo, mapapahamak ka. Eh kung hindi natin susundin yung puso, anong dapat gawin sa puso? Turuan yung puso. We can train our hearts. And how do we train our hearts to love God and love people? We train our hearts to love God and love people by investing in heavenly treasure. Kasi pag nilagyan mo si God ng pera, binigyan mo siya ng salapi mo, binigyan mo siya ng kayamanan mo, yung tao, binigyan mo ng kayamanan mo, napapalapit yung puso mo sa Kanya. Ilan sa inyo dito may asawa na? Taas ang kamay. Itaas nyo. Magagalit yung asawa nyo. Feeling single ka dyan, sisikuhin ka. Ilan sa inyo dito may asawa na? Taas ang kamay. Nakatingin yung asawa ko sa akin. Oh. Di ba nung nagdi-date pa lang kayo, kumakain kayo sa labas? Kahit mahal. Naalala nyo yung montik na kayo mag-break? Ilan sa yung mga mag-asawa dito montik na mag-break? Dati, nung hindi pa kayo mag-asawa, nung girlfriend-boyfriend pa lang, meron ba? Wala. Wala. Perfect yung relasyon. Walang away. Hindi ba na yung mga regalo nyo sa isa't isa, hindi ba na yung mga kinain nyo sa labas, hindi ba yung mga oras na ginastos nyo sa isa't isa, nagpapatibay yun ng relasyon nyo, at nagpapahinayang sa inyo na hiwalayan siya? Kaya nga pag totoong nag-break, nagsosolian. Di ba? Isoli mo sa akin yung cellphone. Isoli mo sa akin yung stuffed toy. Bakit may kahit sa Filipino, sa Filipino language, meron tayong metaphor niyan, magsulian ng kandila. Bakit nagsusulian? Kasi na-invested yung puso mo ron eh. Pag hindi niya sinoli yun, may part pa sa'yo na naka-attach sa kanya. Ibig sabihin, pag ginagastosan mo yung isang bagay, lalo kang napapalapit doon. Tatanungin nyo yung sarili ninyo, bakit ang henerasyon natin ngayon masyadong mapagmahal sa sarili? Hindi kayo niniwala pagmahal sa sarili yung henerasyon natin ngayon? Pinipicturean yung sarili. Pinopost sa wall ng sarili. At kinakausap yung sarili. Self! Congrats! Happy birthday sa'yo, self! Hindi yun normal! Walang ibang society na ganun noon. Ngayon lang yun nangyari. Kinakausap mo yung sarili mo. Dati ginagamot ka na noon. Di ba? Ang tawag sa picture natin? Selfie. Ngayon nyo lang din narinig yung me time. Alam nyo kung ba't ganun yung henerasyon natin? Mahal yung sarili masyado. Pinaglalaban yung me time. Kasi ang ginagastosan ng sarili, yung sarili rin eh. Pagkatapos magtrabaho, pagkatapos magka-honor, sasabihin niya sa sarili niya, deserve mo to self. Ititreat ko yung sarili ko. Kaya nawala yung fabric ng society na nagtutulungan.
nasisira. Instead na magbilihan tayo ng regalo, binibilan natin yung sarili natin. Hindi ko sinasabing huwag mahalin yung sarili. Kaya lang, hindi na tayo kailangan turuan mahalin yung sarili. Ang problema natin, mahal na nga natin yung sarili natin masyado eh. Ang kulang sa atin yung pagmamahal sa Diyos at saka pagmamahal sa kapwa. Subukan mo na yung ini-Starbucks mo, yung gina-Jollibee mo, not to judge those who you do this ha, nag-Starbucks din naman ako. Pero subukan mo na ibigay yun sa iba. Ipanlibre mo sa iba. Tignan mo kung hindi magkaroon ng relationship ka dun. At magkaroon kayo ng genuine friendship. Discipleship is a relationship. Tinuturuan natin kahit mga bata na mag-invest sa bawat isa. Hindi lang pagpasko yan. Dahil ganyan ang totoong gamit ng kayamanan. Saglit lang ang buhay natin mga kapatid. Sana pag nawala na tayo at sa memorial service natin, hindi tayo sinusumpa ng mga kamag-anak natin. O tayo sinusumpa ng mga pamilya natin o ng kaibigan natin. Napakadamot nito. Ito yung pinakamakunat na taong nakilala ko sa lahat. Buti na lang namatay na siya. Di ba? Isipin mo namatay ka na yung sinasabi, no? Sana pag dumating ang panahon, bumalik na yung buhay natin sa Panginoon. Umiiyak talaga yung mga tao. Sa dami ng natulungan mo. Sa dami ng buhay na naging blessing ka sa kanila. Sabihin naman ng isa, Pastor, masama ba na i-treat yung sarili? Hindi naman. Masama ba bilan ng sapatos yung sarili? Hindi naman. Pero 20 na yung sapatos mo, kapatid. Baka gusto mong ibigay sa iba. Baka gusto mong ibigay sa kapatid mo. Baka gusto mong bilan yung nanay mo naman, di ba? Iaanhin mo naman yung 20 na sapatos. Kasi, Pastor, 30 days in a month eh. So, kailangan ibang sapatos everyday. O sige, nasa sa'yo yan. Kaya lang, okay naman yon kung kaya mo talaga yon. Kaya lang, kung maapektuhan nun yung generosity mo sa iba, dahil doon, di ka makakapagbigay sa iba, pinagdadamutan mo si Lord, Lord, diyan ka muna. Total, mapagmahal ka naman eh. No wonder, hindi mo mahal si God. No wonder, ang bilis lang sa'yo palitan yung asawa mo. No wonder, ang bilis lang sa'yong mangurakot, kumuha ng suhol, ang bilis lang sa'yong gumawa ng masama. Kasi hindi mo na mahal si God eh. Hindi mo na siya ginagastosan eh. Mga kapatid, I want to end with this. Being generous to God and people trains our hearts to love sacrificially. We don't follow our heart. We train our heart. Kung kakausapin mo man yung sarili mo, self, love God, love people. Train our hearts. Don't follow our heart. We have to train our heart. Follow God. Follow His Word. Follow Jesus. Di ba? Yun ang disciple. A follower of Jesus. Don't follow your heart. Train your heart. Mga kapatid, maaaring dito kayo ngayon, tas ito yung sinasabi mo, mahalin yung iba, mahalin yung si God, yung sarili ko nga, hindi ko mahal eh. That's a valid argument. I hear you. Naririnig kita. Kaya nga pinakita ng Panginoong Hesus kung gaano niya tayo kamahal. Para matutunan natin mahalin yung iba. Mga kapatid, mga estudyante, I want to talk to the students. Lahat ng estudyante dito, 10 years from now, you will be our leaders. Hindi lang sa church na to sa lipunan. Yung iba sa inyo magiging guro, yung iba sa inyo magiging doktor, magiging CEO, magiging manager. Kung ano man yung scientist, engineer, ano man yung course mo or tinatahak mo sa buhay. Pag meron ka na, pag maginhawa ka na, alam ko ito yung sinasabi mo. Pag meron na ako, magbibigay ako kay God. Alam mo, 10 years from now, too late na yon. Kasi 10 taon mo na minahal yung sarili mo eh. Mahirap na baguhin yon. Magsimula ka ngayon. May baon ka? Kahit magkano yan, magbigay ka sa Panginoon. I-train mo yung puso mong mahalin siya. May nanlilim mo sa'yo. Naiinis ka kasi siya na naman. Lagi na ito nanlilim mo sa akin. Ito na naman. Bigyan mo siya ng biskwit. Ibilan mo siya ng palamig.
Ibili mo siya ng kwek-kwek. Huwag mo siya lang bigyan ng pera. O kung kailangan talaga ng pera, pambili po ng bigas. Isipin mo yung kapakanan nung mahirap na yon na lumalapit sa'yo. Instead na mainis, ano kayang pwede kong ibigay sa kanya na makakatulong sa kanya? Diba? Kung nauuhaw ka, naglalakad ka, nag-a-apply ka ng trabaho, naglalakad ka, na uhaw ka, kakapasa ng mga resume mo, may nakita kang matanda, may nakita kang bata na nasa initan, hindi pa umiinom, pag bumili ka ng tubig, bilan mo rin siya. Huwag mo sabihin, pagyaman ko, tsaka ako ito bibilan. Patay na yun. Baka patay na yun pagbalik mo. Mga kapatid, hindi natin kailangan maging generous sa future. We can be generous now. Because our God is a God of now. Hindi ko sinasabing, ubusin mo lahat ng pera mo sa kanila. Siyempre, you manage the 90%, di ba? May wisdom yon, may karunungan yun, may budget ka. Pero dapat kasama sa budget yung pagtulong sa iba. Kasama na yun. Kung ano man ang ibig sabihin nun, kung tinapay lang yun, kung candy lang yun, kung anong makakaya mo, kailangan namumuhay tayo ng ganon, mga kapatid. Okay ba yun? Yun ang purpose ng pera natin. Para i-train yung puso natin, mahalin si God. Alam ko, hindi naman lahat sa atin malalim yung pagmamahal kay God. Kaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi hindi naman tayo lahat invested eh. Pag mas invested ka kay God, mas malalim din yung pagmamahal mo sa Kanya. Ano ba yung heavenly treasure na to? Ang napakahirap sa tao, mahalin si God ng higit sa lahat. May isang mayaman na lumapit kay Jesus. Napakayaman. Bata pa. Bata na, rich young man na lumapit kay Jesus. Ilan sa inyo, kapag alam nyong bata, tas mayaman, alam nyong pogi na rin. Di ba nakakapogi yung pera? So, walang sinabi sa Bible kung pogi siya. Ang sabi lang, rich and young. So, automatic pogi na yon. Lumapit siya kay Jesus. Tapos sabi niya, Lord, nagawa ko na yung 10 Commandments. Angas eh, no? So, hindi lang siya pogi, maangas pa! Mayabang! Lord, nagawa ko na. Ano pa bang next? Oh, lakas! Ano pa bang gagawin ko para makapunta sa langit? Tinignan siya ni Jesus. You do well na sundin yung 10. Yung 10 utos. Isa na lang yung natitira na hindi mo pa nagagawa. Kung nagawa mo na lahat. Kung nagawa mo na lahat, isa na lang yung natitira hindi mo pa nagagawa. Ibenta mo lahat ng pera mo. Ibigay mo sa mahihirap. Ibenta mo lahat ng kayamanan mo. Ibigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Totoo nangyari to ha. Wala nga siyang pangalan sa Bible eh. Ang tawag lang sa kanya, rich young ruler. Rich young man. Alam mo nangyari dun sa poging maangas na batang yon? Sobra siyang nalungkot. Sobra siyang na-depress. Kasi sobrang dami niyang pera. Ang sabi ng Bible sa atin, tumalikod siya kay Jesus at nagpaalam. Kasi hindi niya kaya. Let me tell you, yung rich young ruler na yon, babalik siya sa hukay ng mahirap. Dahil narito yung pinaka-importanting kayamanan sa buong mundo. Yung anak ng Diyos. Pinagpalit niya yung anak ng Diyos sa lahat ng kayamanan niya. Alam niyo ba't nalungkot yung rich young ruler? Hindi niya nakikita yung value ni Jesus. Hindi niya nakikita na worth it gastosan si Jesus. Kaya pinili niya yung pera niya at tumalikod siya. 2,000 taon na nakakaraan, pinag-uusapan natin tong malungkot na batang to. Kasi nasa kanya lahat ng kayamanan sa lupa, pero nawala sa kanya yung pinaka-importanting kayamanan sa lahat. Yung relasyon niya sa Diyos. Since last na verse na tayo, I wanna end with this story. Naalala ko nung 20 years old pa ako,
may mga nag-bless sa amin ng trip to Cebu. Mga gumraduate from Fatima. PNU rin pala, kasi si Princess nandun. Punta kami ng Cebu. Sabi ko kay Lord, Lord, last ko na tong mission kasi pupunta na ako ng Amerika, mag-nurse na ako. Pagdating namin ng Cebu, sabi ni Pastor Ernie, magbabakasyon kayo doon. Magsuswimming tayo doon. Meron dong 5-star hotel, ganyan-ganyan. Kasi ano yun, regalo yun sa inyo ng Virginia kasi nag-serve kayo for many years. Sabi ko nga, thank you Lord. At least makakapagpahinga kasi lumaban kami ng board exam. By the grace of God, 1 take lang. Nagyabang pa no? May ano ba? So, nakapagyabang pa ako doon, di ba? So, nakaano kami. So, parang pahinga na. Pagdating namin doon, ang bihira. Para siyang scam. Hindi naman nang scam si Pastor Ernie, I'm not saying that. Kasi nanonood din siya online eh. Sorry po. Para siyang scam kasi hindi pala kami magbabakasyon. Doon pala sa hotel na yon, may papuntang 300 na mga estudyante. Nakasakay sa bus. May conference. At guess what? Kami yung speaker. Pambihirang buhay ito. Sabi ko kay Lord, last na to, Lord. Gusto namin magpahinga naman. Hindi kami ready. Hindi kami nag-aral. In 8 hours, sabi ni Pastor Earl, may 300 na mga estudyante rito. Mag-praise and worship kayo, mag-preach kayo. Kayo bahala ko anong gagawin nyo. Siyempre, napunta sa akin yung preaching. May tapos may nagpakanta, may ganyan-ganyan. Akala namin joke lang kasi umalis na siya eh. Aba, 8 hours later, nagdatingan yung mga bus. Yung mga estudyante, ang dami. Yung pala, yung Assemblies of God na churches dun sa Cebu, dinala nila lahat ng campus doon. Tapos si Pastor Ernie yung speaker. Pero naging kami. So in other words, sabi ko kay Lord, huling El Bimbo na to. Kasi after nito, pupunta na po, mag-nurse na ganyan-ganyan. Alam niyo, nung gabing yon, wala kaming preparation. Nag-preach lang kami dun sa, alam namin sa word kung ano yung ginawa ni God sa amin. Lahat ng batang yon, tumanggap sila sa Panginoon. Hindi ko na maalala yung eksaktong nangyari. Basta sobrang ganda ng worship nung gabing yon. 300 na mga estudyante. Umiiyak sila, yung iba humahagulgol. Nagsimula na tumatawa muna sila, syempre. May concert, may ano. Tapos, ang ending, bandang dulo, umiiyak sila lahat, nagsisisi sila sa Panginoon, nagsisisi sila sa mga sin nila. Tapos, kinuha na sila ng bus, sumakay sila, nagbababay sila, nagpapasalamat sila, salamat po sa pagtuturo niyo sa amin about kay Jesus. Nagtatry sila mag-Tagalog, kahit Bisaya talaga yung normal nilang language, Cebuano. Nung bandang natapos na, grabe yung ginawa nun sa heart namin. Tapos kinabukasan nun, natupad naman na yung pangako ni Pastor Ernie, nakapagbakasyon na kami. Pahinga na nun. All day, isang araw lang. So pagdating nung araw na yon, sunset na nun, sabi ko kay Lord, Lord, binigyan ako ni Lord ng vision na nurse na ako, natupad na lahat ng pangarap ko, nabili ko na lahat ng gusto ko. Tapos, parang niya akong binigyan ng vision na hindi ako masaya nun. May kulang sa buhay ko, may kulang sa heart ko. Tapos binigyan niya ako ng isa pang vision na yung buhay ko, by faith lang. Hindi ko alam kung may provision o wala. Magtatrust lang ako sa Kanya. Pero maraming kabataan yung masasave. Maraming pamilya yung mabubuo. Maraming susunod sa Panginoon. Iyak ako ng iyak ng araw na yon. Tapos sabi ko sa sarili ko, Lord, ayoko maging katulad ng rich young ruler na iiwan kita para makuha ko lahat ng gusto ko sa buhay. Gusto kong subukan to. Kahit malaki tong kalokohan, na itapon yung future mo para sa pagsunod sa Panginoon. Gusto kong maniwala na yung life na sinasabi mo, yung life na nagmamahal sa'yo at nagmamahal sa mga tao, yung totoong purpose ba't ako pinanganak? At hindi para magpayaman lang. Alam niyo,
nung araw na yon, kaya ako nagawa yung desisyon na yon, hindi dahil kay Pastor Ernie, hindi dahil sa mga 300 na estudyanteng na save, kundi dahil nakita ko si Jesus na sobrang importante niya sa buhay ko. Binigyan niya ako ng revelation sa heart ko na, anak, alam mo ba't ka pinanganak sa mundong to? Para ipakilala ako sa maraming tao. At kahit mawala sa iyo lahat, pero kung hindi ako mawawala sa buhay mo, sapat ako sa iyo. Sapat ako sa iyo. Hindi ka magkukulang. Ako yung magdadala sa iyo sa luntiang pastulan, sa mga tahimik na batisan. At kahit nakikita mo yung mga kaklase mo, nagtatayo ng malalaking bahay, nagdadrive ng magagandang sasakyan, iba yung magiging kayamanan mo. Hindi yun ang kayamanan mo, pero may kayamanan kang masigit pa ron. Makita mo yung mga tao nagmamahal sa akin. Makita mo yung mga tao na nagmamahalan sa bawat isa. Makita mo yung mga kabataan na binabago nila yung mundo kasi pinili nila yung tunay na kayamanan. Kayamanang panlangit at hindi kayamanang dito lang sa lupa. Nung pandemic, hindi ako magsisinungaling sa inyo, nung pandemic, pinag-iisipan ko, Lord, tama ba na nagpastor ako? Ngayon, ang hirap ng buhay, may pamilya na kami, hindi ko alam, marami akong takot sa future. Kaya ko bang buhayin yung mga anak ko? Magpapastor pa ba ako? Hindi lang kayo yung na-depress nung pandemic. Kahit mga pastor nag-iisip. Iniisip ko yun. Hindi ako makatulog. Sinayang ko ba yung buhay ko, Lord? Bata pa naman ako ngayon eh. 34 pa naman ako. Pag bigla ako nawala, nag-America na ako noon. Nung pandemic, iniisip ko yun. Sabi ko, Lord, ano kaya? Total, nag-serve naman na ako sa'yo eh. Binigay ko naman na yung best ng kabataan ko sa'yo. Ano kaya? Unahin ko naman yung sarili ko. Piling ko yung mga bagay na kailangan ng pamilya ko. Hindi naman para sa akin eh. Para sa iba. Alam mo, sabi ng Lord sa akin, hindi niya ako sinagot ng oo, hindi. Ang sabi lang niya, anak, sapat ako sa'yo. My grace is sufficient for you. Hindi sinabi sa akin, Lord, na wag. Hindi niya sinabing na go. Ang sabi niya, anak, may tiwala ka ba sa akin? Na kahit wala ka ng mga bagay na iniisip ng mga tao na makakapag-secure sa kanila, ako yung mag-secure sa'yo. Kaya, at 33 years of age, namili na naman ako. The first time I made the choice, I was 20 years old. I had the choice na, sabi ko, mag-nurse na lang ako. 33 ako noon. 13 years later. Swerte kasi yung 13 eh. 13 years later, I made the choice again. Sabi ko, Lord, ayokong masira yung buhay ko dahil lang natatakot ako sa future. Kahit ilang beses ulitin yung buhay ko, pipiliin pa rin kita. And Lord, hindi ko alam yung mangyayari sa future. Hindi ko alam yung mangyayari sa pamilya ko. Pero isa lang yung alam ko, mahal mo ako. Hindi mo ako pinabayaan kahit kailan. Hindi ako kulang kahit kailan. Sabi niya, ituro mo yan sa kanila. Kasi yan yung hindi nila alam. Tapos binigyan ako ni Lord ng vision. Nakita ko kayo nung pandemic. Kanya-kanya tayo. Yung iba, hindi na nag-church. Yung iba, hindi na nagdi-disciple. Yung iba, inintindi na lang yung sarili. Sobrang malungkot ako noon. Kasi parang lahat ng pinagbuhusan ko ng buhay ko na wala na. Kasi yun naman ang kaligayahan ng pastor eh. Makita kayong mahal ng si God at nagmamahalat kayo sa bawat isa. Kompleto na kami noon. Hindi naman kami kulang eh. Ang tagal-tagal na namin dito. Hindi nagkulang si Lord sa amin. Sa kasal ko, nung nanganak yung misis ko, 2 beses nanganak, yung mga pagkain namin, mabuti si Lord, mga kapatid. Kung natatakot kayo sa future, at dahil doon, hindi kayo generous kay God, hindi kayo generous sa iba, ito yung sinasabi ko sa inyo, sinasayang nyo yung buhay nyo. Kasi pag namatay na kayo balang araw, masasayangan kayo sa lahat ng pinagdalan nyo ng buhay nyo. Malalaki nga yung bahay, ang gaganda nga ng naging buhay ninyo.
Pero malungkot kayo. Kasi nasira, napanis yung chance mo na mamuhay ng para sa Panginoon. Hanggang ngayon, yun pa rin yung pinipili ko. And kung dumating man yung panahon na mag-nurse talaga ako at pumunta ako sa ibang bansa para mag-plant ng church siguro sa ibang lugar, kailangan ko lang ng excuse para pumasok sa bansang yon. Lagi pa rin ako magme-mission. Alam niyo kung bakit? Dahil si Jesus yung kayamanan ko. Mga kapatid, si Jesus yung kayamanan natin. Baliwala lahat ng kayamanan sa mundo. Huwag niyo siyang ipagpalit para sa mga panandali ang kayamanan na kinakain ng bukbok at kalawang. At para sa mga may edad na, malapit na po kayo. Malapit na kayo. Malapit na kayo, dapat mag-isip-isip. Kung tama ba yung naging buhay natin. Sa mga may edad dito, hindi po sayang yung naging buhay ninyo kung pipiliin yung sumunod sa Panginoon. May oras pa. May lakas pa kayo. May mga araw pa kayo ng buhay ninyo. Mahalin niyo po ang Panginoon at mahalin natin ang bawat isa. At nawa, tuwing titignan ni Lord tayo, makita ni Lord na nag-iba na tayo. Hindi na natin pinapahalagan yung mga dating pinapahalagahan natin. Oo, marunong pa rin tayo mag-budget. Masipag pa rin tayo magtrabaho, pero hindi na yun yung security natin. Hindi na yun yung nagpapasecure o nagpapakonfident sa atin. Alam natin, hindi tayo pinabayaan ni God. Totoo ba si Jesus sa'yo? Kwento lang ba siya? Nakakausap mo ba siya? Nararanasan mo ba siya araw-araw? Yun ang ibig sabihin ng sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, may choice kayo ngayon. Mundong to o ang Panginoon? Sana piliin niyo ang Panginoon. Dahil yun ang pinakamagandang desisyon na hindi niyo lang gagawin, kundi gagawin ng mga susunod na henerasyon. Isa na lang siguro yung inihingi ko. Kasi okay na kami ni Jinky. Pero yung mga anak ko, si Zoe, tsaka si Luke, sana makilala nila yung Panginoon. Mahalin nila yung Panginoon. Ng buong puso kaluluwa nila. At ialay nila yung buhay nila para sa Kanya at para sa iba. Yun ang kalagayan ko bilang isang magulang. Makita yung mga anak ko sumusunod sa Panginoon. Mga kapatid, sama-sama po tayong tumayo at manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na to na sama-sama kaming nakinig ng salita mo. And Panginoon, tinitignan po namin yung mga puso namin ngayon at sinisiyasat. Ano ba talaga yung security namin? Ano ba talaga yung nagpapatahimik ng kaba namin? O nagpapatahimik ng mga alalahanin namin sa buhay? Ano ba yung dahilan kaya kami pinanganak sa mundong to? Ano ba yung pwede naming pag-investan na yung eternal yung reward? Earthly and eternal. Hindi lamang sa langit, kundi dito mismo sa lupa. Panginoon, turuan niyo po yung mga puso namin. Turuan niyo kaming hindi sumunod sa puso namin, kundi turuan niyo po kami na turuan yung puso namin na sundan ka. Panginoong Hesus, ikaw ang tunay ng kayamanan sa mundong to. Sabi nga ni John Harvard, yung founder ng Harvard University, ang dahilan ng lahat ng pag-aaral sa lahat ng university ay para makilala si Kristo na Panginoon ng buong mundo. Sana hindi namin ma-miss out yun. Huwag po sana na nung kabataan namin sumusunod kami sa iyo, tapos nung tumanda na kami, nakalimot kami. Panginoon, kung kami man yun, ibalik niyo po kami sa tamang landas. At ipakita niyo po sa amin na kayo ang pinakadakilang kayamanan na kailangan namin. Lord, wala talagang kulang. Ang buhay namin ay hindi naman talaga kulang. Hindi lang kami marunong makontento. Mainggitin lang talaga yung puso namin. At minsan nagiging ganid at greedy kami. Turuan niyo po yung puso namin na makontento sa iyo. Na hindi maging sakim, hindi maging mapanibughuin o mainggitin, kundi maging mapagpasalamat sa anong meron kami. At gamitin yon para tulungan ng iba. At mahalin ka, Panginoon. Panginoon, sama-sama po kami sa iyo
bilang isang church, dalangin ko, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng tunay na kayamanan. Kayamanan na panghabang buhay. Kayamanan na makalangit. Kayamanan na hindi lamang magbibigay ng magandang buhay sa amin dito sa lupa, kundi magbibigay sa amin ng isang walang hangga buhay na puno ng saya at kaligayahan. Life, isang buhay na sa iyo lang pwedeng manggaling. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mag-worship po tayo. Jesus, you're all I see. I know that you're with me. You're turning back. You're turning back. I'm lost. I'm buried. Don't know. Cause with me, you're turning back. You're turning back. Jesus, you're all I see. I know that you're with me. Don't turning back. You're turning back. I'm lost. I'm buried. Don't know. Cause with me, you're turning back. You're turning back. Jesus, you're all I see. Oh, you're wanting. You're turning back. You're turning back. I'm lost. I'm buried. Don't know. Cause with me, you're turning back. So Jesus, Jesus, you're all I see. I know that you're with me. You're turning back. You're turning back. My cross, I carry. Don't know. Cause with me, you're turning back. You're turning back. Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back. No turning back. My cross I carry. Don't know. Goes with me. No turning back. No turning Tayo po ay manalangin. Lord, Ikaw ang tanging naming kayamanan sa aming buhay, Panginoon. Turuan mo ang aming puso na mahalin ka ng buong isip, ng buong puso at kaluluwa, Panginoon. At sa buong linggo na darating, Panginoon, nawa ang salita mo ay manatili sa amin hanggang sa pagpapatuloy ng aming mga buhay. Pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po and magkita-kita po tayo next week para sa ating susunod na series.